Ako na nagdala ng City Jail ng mga kasama kong detainee. Opo. Naging chief trustee ako son, sir. Yung unang pasok ko sa loob sa City Jail, magulo yung isip ko. Hindi man lang ako natakot doon sa City Jail, sir. Ang masasabi ko lang sana sa lahat, pag galing ka sa loob, kung magbabago, magtuloy na magbago. At saka dalahin niya, halimbawa, nagpakabayad ka sa loob, dalahin mo hanggang sa labas. Huwag na pagdating dito sa labas, galing ka sa loob. Mas masahol pa yung ginagawa, hindi na maganda yun. Sa bawat kwento, may buhay na dala. Sa bawat tao, may lihim na nadarama. Sa kalsada man o sa tahimik na lugar, katotohanan ang nais naming ilahad. Hindi lang paningin, puso ang kasama. Makinig sa tinig ng bawat alaala. Tonical TV, kwenti totoo, buhay ng tao, dito mo matutunghayan. Ako pala si alias Waway. Ako po yung bata pa ako, mabait naman po ako. Isa pa ako sa tumatayo ng pinakamagulang ng aking kapatid. Ako po yung nagpalaki sa kanya hanggang sa dumating ang oras na mula pagkapanganak sa kanya hanggang 7 taon, ako pa rin ang nag-alaga sa kanya. Hanggang sa lumaki na siya, hanggang sa nag-aral na siya. Yung magkakaedad ako siguro ng mga 7 taon o 8, hindi po ako nakapag-aral. Hanggang sa nagbago na yung buhay ko, sir, hanggang sa pabago-bago na lang. Natuto ako magkipagbarkada. Hanggang sa, yun na, naging binata na ako. Sangkot na ako sa mga iba-ibang gulo, away. Ayaw ko kasi na nakakita ng mga kaibigan ko na naagrabyado. Pinsan ko na mga babae na binabastos. Hanggang sa tumagal, nagkaroon kami ng problema sa barangay namin. Sangkot kami sa kaso ng tatay ko. Hanggang sa tumagal, nakulong na ako, sir. Ano po yung nagtulak sa inyo noon para gawin yung bagay mo? Yun, Landas na pinasok nyo. yun din yung isa sa conclusion na siguro kulang ako sa tayo ng mga magulang ko. Napabayaan siguro ako. Kaya bandang huli na parang isip ko nagre-rebuild din niya. Kasi hindi na ako nakapag-aral eh. Ano ba kayo tayo ang broken family? Hindi naman po. Okay naman po yung pamilya namin. Kaya lang talaga siguro nung sanay ako sa mga barkada ko na hindi ko sila pwedeng iiwan. Hanggang sa dumating ng panahon, yun. Hanggang sa nagkaroon ako ng kaso. Ano po yung pumapasok po sa isip tayo unang araw mo sa loob? Yung unang pasok ko sa loob sa City Jail, magulo yung isip ko. Hindi man lang ako natakot doon sa City Jail, sir, yung pagkakulong ko sa akin. Unang araw, hindi ko naisip na ako matakot sa mga kasama ko ron. Yung mga bilanggoro ng mga detainee na inabutan ko, sabi ko, wala, iniwan ko na yung takot ko sa labas eh. Hindi ko na inisip yung takot ko sa City Jail, basta ako. Tuloy-tuloy akong nakulong doon, na-detain ako. Hanggang sa lumalaban na ako yan, araw-araw sa mga kasama ko mga na-detain doon. Eh, bandang huli, sa marunong din ako makikipagkaibigan. Naging kaibigan ko yung mga tao ron. Lalong-lalo na yung mga trustee, yung mga nagdadala. Naging kasama ko sila. Bali sa madaling salita ay bahala na kung anong... Opo, nung bagong pasok ako sa laban talaga ako ron. Tapos ang lamban ng huli, yun nabigyan nila ako ng pagkakataon na ako naman yung maging chief trustee ng City Jail. Binigyan ako ng warden doon na ako naman pagkatiwala na magdala ng mga tao. Ako na nagdala ng City Jail ng mga kasama kong detainee. Opo, naging chief trustee ako son, sir. Anong mga ginawa nyo para mawala yung lungkot nyo doon? Yung unang pasok ko ron, talagang homesick ako sa magulang ko, sir, lalo na sa nanay ko kasi makananay kasi ako. Minsan mahirap lang naman kami, hindi man ako ganong nadadalaw ng mga kapatid ko. Pinaglabanan ko yun, sir, yung lungkot sa City Jail hanggang sa bandang huli. Naka-recover na ako. Tumagal na ako sa City Jail siguro mga 1 taon. Okay na ako ron. Baliwala kasi ang bilangguan sa akin, sir, bata pa ako eh. Hanggang nga sinabi ko, binigyan ako ng pagkakataon na ako na magdala ng City Jail. Yung hindi pagdadala, magdala ako ng kapwa ko detainee. Chief trustee ako ron. Yung pang-araw-araw nyo din, yung sa pagkain nyo, okay naman po. Okay naman po. Kasi baliwala na po yung pang-araw-araw ko kasi po pag lagi kang nanunungkulan ka na ron, pwede kayong magluto kayo ng sarili yung pagkain. Kaya yung pagkain ko, okay naman po hanggang makaraos ako, hanggang inabot ako ng 1993. Sa pagdadala ko ron, medyo maayos naman hanggang pa nahatulan ako. Binuno ko sa kaso ko, 29 years po. Mula 1993. May tao bang nag-influensya sa'yo sa loob para magbago ka? Walang nag-influensya sa akin, sir. Sarili ko lang talagang naging puwang ko para magbago. Kasi nakita ko yung mga tao, hindi nagbabago, hindi sila makalaya eh. Kaya ako sabi ko, babaguhin ko sarili ko kasi pag hindi ko binago, hindi na ako makakalaya. Sarili ko lang po yung binago. O pag ilaya ko kasi, nanibago ako doon sa labas eh. Siyempre sa tagal ko sa loob. Marami akong pangyayari na takot ako sa kapwa ko, sir. Yung nandito na ako sa labas, yun. Pinilit ko maging maayos yung
galaw ko. Kasi nga siyempre marami akong naging kasama sa loob. Siyempre nanunungkulan ako. Sana wag naman silang kuhan kasi sa loob lang yun. Ayun sir, na tutunan ko maging gumalaw ng maayos dito sa labas. Nakisama ako sa mga kasamaan ko kasi may mga marunong naman ako makipagkaibigan. Hirapan lang ako ng bagong laya ako. Hirapan ako mag-recover. Pero okay naman po. Hanggang sa tumagal, nagkaroon ako ng mga trabaho. Hanggang sa naging driver ako, tricycle. Driver ako ng multicab. Ito na bandang huli. Dahil kaibigan ko mula pa na sa laya ko. Paglabas ko, yung sakto na meron siyang trabaho. Nakiusap ako sa kanya na baka pwede niya akong kunin. Yun sir, tinulungan niya ako. Makaroon ako ng trabaho na maganda dito. Ito, trabaho kami ng maayos siguro. Mga ilang taon na rin ako siguro dito. Mag-apat na. Dahil maganda yung pamamalakad ng amo namin. Nagustuhan ko rin yung trabaho. Yan lang, pag ganun lang sir, pinaglalaban ako, masaya kami rito ng mga kasamaan ko. Paano mo tayo unti-unting binuo yung sarili mo? Bali, tiningnan ko na lang po yung mga kasamaan ko, yung galaw nila, kung paano na gumagalaw sila to sa labas. Yun na sa sarili ko. Nakikisama na lang ako to sa labas para maging maayos yung takbo ng buhay ko. Mahirap man dito sa labas. Ang mahalaga na sa laya. Bali, driver pa ako ng truck. Minsan yung trabaho ko, pag may mga request, halimbawa may mga bigay na senior, nagdadrive po ako dyan. Tapos pag may mga kailangan na ihatid, mga request sa mga matatanda, dalayan sa hospital lang iba. Iba naman sa mga parehistro. Ako po yung mga nag-atid sa kanila. Atid sundo. Yung maipapayo nyo sa mga kabataan. Yun ang gusto ko sana sabihin sa mga kabataan ngayon na sana huwag nilang tularan yung mga nakakaraan na mga mapapariwara sila. Tapos yung mga galaw nila ngayon, iiwasan ng maging matigas ang ulo. Sila sumunod sa magulang. Kasi mahirap ang makulong kung hindi sila makikinig sa magulang nila. Kaya kailangan, ngayon pa lang, sumunod sila ng maayos sa mga magulang kung anong tinuturo sa kanila, anong sinasabi. Iwasan na maging matigas ang ulo kasi walang mangyayari. Magpakabait sila kasi kagaya ko, di ba? Nakulong ako noong matagal na panahon. Malaki nawala sa akin. Kaya kailangan ang mapapayo ko sa mga bata, maging maayos sila, sumunod sa magulang, mag-aral para meron silang kinabukasan pagdating ng araw. Ito po kasi ipopost ko namin yung video nyo. O okay ba tayo? Willing kayo na mapanood ko ng ano? Okay lang po sir, basta na siguro kung maganda yung pagkaya ko natin. Saka ang masasabi ko lang sana sa lahat, pag galing ka sa loob, kung magbabago, magtuloy na magbago. At saka dalahin niya, halimbawa, nagpakabait ka sa loob, dalahin mo hanggang sa labas. Huwag na pagdating dito sa labas, galing ka sa loob. Mas masahol pa yung ginagawa, hindi na maganda yun. Kung nagbago sa loob, yung natutunan sa loob, dalahin sa labas. Yan, ako gaya ko. Ngayon, maayos na yung trabaho ko, awa ng Diyos. Trabaho, driver. Pagka dating ng tahinga. Nakakaraos naman po, kahit na medyo mahirap. Masaya ako dito sa labas. Opo. Salamat po. Maraming salamat po. Ayun po tayo. Sige po. Thank you. Sige, salamat.